Paano na lang, parehas na lang. Okey 'yan, para titingin na lang ako sa inyong pangalan, sandali lang. Ayan, ako pala't Alarcon. Lower na po. Alzate Aquino Balsamo. Okey, lower. Bautista Berania Cabalag. Bautista Berania. Cabarles Cabatay Ceniza. Cabatay Cabarles. Okey. Sorry. De Chavez Ferrer Chavez Garcia. Garcia Jade. Wait lang class. Okey, pasensya na may tumawag lang. Wait, nasaan na tayo? Are. De Chavez andito 'no, tama ba? De Chavez, okey. 'Yun. Ferrer, Garcia, yung dalawang Garcia, sige. Okey, 'yan, sige. Makalindong, Makasinag, Magbanwa. Makalindong, Makasinag, Magbanwa. Magbanwa. Sige, lower na. Maranan, Marasigan, Mendeja. Maranan, Mendoza, Noble, Ornales. Noble. Okey. Pagar, Real, Sanchez. Sanchez. Okey. Santiago, Sial, Tolentino. Santiago, Sial, Tolentino. Okey, lower na. Tuason, Tupas, Velasquez. Tuason, Velasquez. Vidal, Villostas. Okey, sige. So nung kahapon ano, Martes ngayon 'no? Oo, kahapon kinuha na ni class rep yung inyong exam. Ang O1 po, O1 nga ba o O2? O2 pala. Na-receive na po ba ng O2 yung inyo pong exam? Maki-thumbs up naman po kung na-receive na ninyo, kung nasa inyo na. Okey, sige. Basta kapag kayo ay kukuha ng exam ay magme-message sa'kin ha, para mai-ready ko po. Ano, okey, O2 na po tayo 'no? Aklan Aguila Alonso. Aklan Aguila. Año Nuevo, Organyosa, Bakay. Organyosa, Bakay, lower na. Beans, Beher, Bonado. Okey, lower. Bool, Borja, Bunyo. Borja, Bunyo. Kamson, Katapang, Dimapilis. Kamson, Katapang, Dimapilis, lower. Ferrer, Fornal, Garcia. Garcia.
Manalang, Manalo, Mercado. Okey, lower. Nabalona, Perez, Soriano. Balona, Soriano. Sulit, Toledo, Untalan. Sulit, Toledo, Untalan. Okey, sandali lang class, at ako, ang lalamunan ko, okey, sige. So, kanina ay aking nilagay sa ating Google Classroom yung grupo po or pangkatan para sa inyong, pag-uulat ano at saka sa inyong, semestral project ano. So, napagdesisyonan ko na, ang MECSE-01 ay yung topic 1 to 8 ang idi-discuss ano. So, kung kayo ay group 1, edi inyo yung topic 1 ano, at yung MECSE-02 naman ay yung topic 9 to 13. Okey, kita na naman po ano sa MECSE-01 tsaka sa MECSE-02 nagsimula tayo sa pangkat siyam hanggang sa 13. Okey po, so ang preparation niyo naman ay isang buwan pa mula ngayon ano, yung unang mag-uulat ano. Gayon din maglalagay ako sa ating, ah, GClass ng guidelines 'no, para kayo ay guided sa inyong pag-uulat ano. Gayon din yung sa inyong, semestral project. Okey, so ngayon ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay po sa Unit 2.4 ano, yung paglubog sa mga impormasyon. Sandali lang klase, aking ihahanda. 2.4, 'yan. Okey. Ayan, ang paglubog sa impormasyon, mga pamamaraan ng paghahagilap at pagbabasa. So, sa Unit 2.3 no kahapon, na-discuss natin na yung 2.3 ay tungkol o umiikot po sa kung papaano ba humahanap ng mga batay sa impormasyon, ano, inisa-isa natin kung ano yung kung saan tayo maaaring kumuha, ano, at ating nalaman na maaari ngang kumuha sa mga, ah, sa ating kapwa-tao, sa mga nakaimprenta at mga elektronikong sanggunian. Ano, ngayon naman ay ating pag-uusapan ang kumbaga ito yung karaniwang nakikita natin sa ating chapter 3 ano, sa research methodology. Okey, so ito po yung ating mga layunin, ito po sa 2.4. Natutukoy ang iba't ibang pamamaraan ng pangangalap ng impormasyon at datos mula sa kapwa-tao, aklatan at online na materyal. Nasusuri ang kaangkupan ng mga pamamaraan at instrumentong ginagamit sa pagkalap ng datos pati sa layunin ng pananaliksik at nailalapat ang mapanuri at sistematikong paraan ng paghahagilap at pagbabasa ng impormasyon sa pagpili ng angkop na batis para sa pananaliksik. Okey. So, sabi dito, kapag nakapili na ng mayaman at angkop na batay sa impormasyon, kailangang paghandaan ng mananaliksik ang pangangalap at pagbabasa ng mga katunayan at datos. So, ito ay parang pinagsama siyang ideya mula sa chapter 2 at 3 ano, pero mas lamang dito yung chapter 3 ano, kasi tungkol na nga po ito sa mga pamamaraan ano, sa mga methodology. Ang pamamaraan ng pagkalap ng datos ay bahagi ng disenyo ng saliksik.
yung research design. So dahil po dito, inaasahan na natukoy na ito ng mananaliksik bago pa man pumili ng mga batis na impormasyon. So yun sinasabi na dapat pala at, inaasahan na, meron na kayong naiisip na paraan kung papaano kayo mangangalap ng datos, okey? Sa kwantitatibong disenyo, karaniwang ginagamit ang survey na may talatanungan, eksperimento at mga pre-test at post-test. Quantitative, basta kapag quantitative 'no, ah, merong mga numerical data. Ano, Kapag naman kwalitatibong disenyo, iba-iba ang maaaring pamamaraan, ngunit karaniwang ginagamit ang panayam at pangkatang talakayan, 'no? Okey. So, dito tayo sa pangangalap ng impormasyon mula sa kapwa-tao. Sinasabi na ang kapwa-tao ay isang mayamang batis ng impormasyon dahil marami silang naibabahagi batid sa kanilang karanasan. Maaari nilang linawin agad ang kanilang mga sagot, ito yung nasabi na natin, kahapon, dagdagan ng kanilang pahayag at magbigay ng impormasyong naproseso mula sa kanilang sariling karanasan at pag-unawa. Sa kasalukuyan, maaari nang maisagawa ang pangangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng harapang interaksyon at online na komunikasyon. Ano, makokonsidera na rin natin yung online na komunikasyon bilang paraan ng pangalap ng datos, okey? Ito klase yung mga mahalagang gawin o isaalang-alang ng mga mananaliksik. Kapag, kapag nangangalap sila ng impormasyon mula sa kapwa. Nung una, ipaalam agad sa tagapabatid o sa, inyong respondents na sila ang napili ninyo para sa inyong pananaliksik. Sunod, hingin ang kanilang pahintulot na lumahok 'to'y bahagi po ng ethical na konsiderasyon, ipagbigay alam sa kanila at hingin yung kanilang pahintulot 'no. Ngayon din ay isaayos maging ang lugar, araw at oras ng interaksyon. So, ang tatlong mga paalalang ito ay maaari naman siyang maisagawa face to face man o online ang paraan ng pag-uusap ninyo. Ano po, 'yan. So, dito na po tayo sa eksperimento bilang pamamaraan ng pananaliksik. So, klase, itong eksperimento na ito ay madalas na ginagamit ng mga nasa larangan ng medisina. Kasi doon ay inaalam po kung, ah, yung gamot halimbawa na naisagawa ay epektibo ba o mabisa ba para sa maraming tao. So ito talaga ang gamit na gamit sa, sa medicine field, okey? Ang eksperimento ay isang kwantitatibong disenyong pananaliksik at layunin nitong sukatin ang epekto ng isang dependent variable sa independent sa dependent variable. Kaya ang halimbawa nito, yung independent variable, ito yung paggamit ng game base sa pagtuturo o kung halimbawa sa larangan ng medisina ay yung paggamit ng halamang gamot na tawa-tawa bilang nabisang gamot sa laban sa dengue. O yun yung independent variable. Halimbawa, yung dependent variable naman ay ang antas ng kaalaman. Dito example, ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa isang paksa sa agham. Kung sa medicine, ito yung bilis ng paggaling ng mga taong may, sakit na dengue, okey? So yun, ibig sabihin dito po sa dalawang ito siyempre ang
magagalaw o ang mababago na variable ay ang dependent variable. Ano, kaya siya mababago o kaya siya magagalaw dahil dito sa independent variable o ang paglalapat ng variable na ito dito sa variable na ito, okey? Yan. So, gayon din ay madalas sa experimental o sa eksperimento 'no, madalas itong gumagamit ng dalawang pangkat. Ano, yung control na pangkat class ay ito yung hindi ginagamitan ng intervensyon, ano, at yung experimental na pangkat naman ay yung ginagamitan ng intervensyon. Ano, at ayan sa pamamagitan nito naihahambing ang resulta ng dalawang pangkat ano at kapag sa larangan naman ng edukasyon ano, para malaman kung mabisa ba ang game base sa pagtuturo ay ang mga mag-aaral o mga kalahok ay, ah, nagsasagot ng pre-test at ng post-test. Ano kumbaga ay sinusukat o inaalam kung ano ang naging performance ng mga mag-aaral, gagamitin ang game base at pagkatapos gamitin ang game base. Okey, so gayunman limitado ang gamit ng eksperimento sa agham panlipunan at maaari itong humarap sa banta sa katumpakan. Okey, okey walang problema Dustin. Sige, real. Ikaw ay O1. Sige. Okey, sunod na tayo. Ayan, ito pa yung isa sa paraan ng pamamaraan ng pananaliksik. Ito pong interview o panayam. Ano, ito po yung interaction siyempre sa pagitan po ng manaliksik. Yung manaliksik siya yung nagtatanong at siya yung nakikinig doon sa tagapagbatid o doon sa kalahok o respondente. Okey? So, ano ang kahalagahan ng interview? Una, nakakalap ng datos na hindi direktang naobserbahan. 'No, dahil hindi mo naobserbahan o hindi mo nasaksahan yung pangyayari, ikaw na mismo ang magtatanong. Ano, doon sa, respondents niyo. Ngayon din nakatutulong sa pag-unawa sa karanasan at pananaw ng tagapagbatid. Mainam ito sa pag-aaral ng wika at tagapagbatid at nagbibigay daan sa mas malalim na pagtalakay sa paksa. Okay, so ito yung isa pa, yung kanina, eksperimento, ito ay interview, tapos yung sunod nito ay medyo may pagkakatulad siya sa interview pero ito ay binubuo ng ayan, 6 hanggang 10 kalahok. Okey, ito po ay semi-structured na talakayan po. Ano kasi meron pong tagapagdaloy o facilitator. Ano at madalas siyempre hindi yung mananaliksik ang facilitator. Ano, tapos yung 6 hanggang 10 kalahok sila yung sasagot doon sa katanungan ng mananaliksik. 'No, sila po ay yung mananaliksik po ay gumagamit ng tinatawag natin na gabay na mga tanong upang pamahalaan ang talakayan. Okey? At tinitiyak niyang ang lahat ng kalahok ay may pagkakataong makapagbahagi. Okey, mabahagi ko lang po ano, kailan ba 'yun? Parang nagkaroon na ng pagkakataon na ako ay maging isa sa mga kalahok ano, sa isang focus group discussion kasi ang topic ng researcher sa undergrad dun sa main sa Pablo Bourbon ay tungkol sa mga, ah, graduate na nakaranas na kumuha ng, kompre ano sa isang espesipikong taon ano at kami ay parang kabilang ano. So doon ang nangyari, parang ano lang siya, parang interview nga lang siya pero ang setup magtatanong si researcher tapos isang sasagot yung,
mga respondents, okey? Kasi nga dito sa FGD ay ang lahat ay may pagkakataon makapagbahagi. Ngayon, ano po ba ang bentahe ng FGD? Sandali lang po ha. Okey, babalik tayo. Ito, ito na yung bentahe o advantage po ng FGD ano, yung una, ayan, naitataas, napasusubalian o nabiberipika ang ibinabahaging impormasyon. May mga ideya at pananaw na lumalabas lamang kapag merong pangkarang usapan. Ano, tunay po ito dahil kumbaga ba, meron bang ideya na nati-trigger ano, once na yung isa ay magsalita, tapos yung isa ay yung isang kalahok ay nakikinig, tapos bigla siyang may maaalala. Mangyayari yung kalahok na nakikinig, maaaring may maidagdag siya ano, mula doon sa ibinahagi ng isang kalahok. Okey, so yun maganda, maganda ang focus group discussion kaso nga lang siyempre medyo structured siya ano, so bilang isang respondent medyo mako-conscious ka sa iyong sasagutin. Ano, yung sinabi ko na ang disadvantage. Mas maraming aspekto rin at anggulo ng paksaan na pag-uusapan kasi nga grupo ang nag-uusap-usap ano, tungkol doon sa isang paksa. Ito naman po yung kahinaan. Una, maaring may dominanteng kalahok sa grupo. Siyempre kapag mayroong dominanteng kalahok sa grupo, yung kasamahan niya ay mahihiya o mako-conscious ano sa mga posibleng, isagot ano. At gayon din may ilang nag-aatubiling sumalungat o magbigay ng salungat na opinyon, ayan. Ano kasi, hindi naman natin maiiwasan na magkaroon ng ganoong, kasama ano na kung saan ay talagang nais nila na ipaglaban yung kanilang pinupunto, ano na hindi sila titigil hangga't hindi nila, ah napapatunayan na siya ay tama, ano. Gayun din, ayan, maaaring may hidwaan sa pagitan ng mga kalahok at may ilang nahihiyang magsalita dahil takot mapuna o magkamali. Okey, gayunpaman napakaganda ng paraan na 'to ng pangangalap ng datos. Okey, sunod ito pa yung isa ano, pagtatanong-tanong. So yung pagtatanong-tanong is itong karaniwang pamamaraang ginagamit sa pagkalap ng katunayan at datos. Mainam ito sa mga sumusunod na sitwasyon kung ang impormasyon ay maaaring makuha hig mula sa higit sa isang tagapagbatid, kung hindi tuwirang matanong ang mga taong may direktang karanasan sa paksa, kung hindi patiyak kung sino ang may sapat na kaalaman o karanasan hinggil sa paksa, at kung nais beripikahin ang impormasyong nakuha mula sa ibang batid. So ginagamit po ito kapag hindi pa gaanong gamay ng mananaliksik ang paktang kanyang sinisiyasan. Karaniwang gumagamit ng impormal at vernacular o sariling wika ano dito upang mas maging, magaan at malinaw po yung komunikasyon. Sunod, ayan, pakikipagkuwentuhan 'no, ang gandang paraan 'to ng pangangalap ng datos. Ito yung
paraan na kung saan ay hindi mararamdaman ng respondents na siya pala ay kinukuhanan na ng impormasyon. Kasi nga nakikipagkuwentuhan lang. Ano, ayan, ito ay isang hindi estrukturado at impormal na usapan sa pagitan ng mananaliksik at mga tagapagbatid. So, wala itong mahigpit na gabay ng mga tanong at hindi pinipilit ng mananaliksik na igiya ang usapan sa iisang direksyon. Kasi magaan lamang ang daloy ng ah, pamamaraan na ito. Okay? Ito, malayang naipapahayag ng mga kalahok ang opinyon, karanasan, verbal at di verbal na ekspresyon. So, gayun din layunin nitong makalikha ng isang sitwasyong walang takot o pag-aalinlangan ang tagapagbatid. At hindi ito kailangang isagawa sa tiyak na lugar o oras. Madalas itong kusang nagaganap habang nasa fieldwork ang mananaliksik. Okay? So, ito pa yung isa 'no, pagdadalaw-dalaw na kung saan ito yung paraan ng pangangalap ng datos na paulit-ulit na dumadalaw at nakikipag-usap ang mananaliksik sa tagapagbatid. Layunin nito na magkakilala ang mananaliksik at tagapagbatid, makuha ang loob at tiwala ng isa't isa, maging mas maluag ang tagapagbatid sa pagbabahagi ng impormasyon. Sa pamamagitan nito, unti-unting nailalabas ng tagapagbatid ang mga bagay na nais niyang sabihin. So parang ang pakikipagkwentuhan at pagdadalaw-dalaw parang, ah, puwede siyang pagsamahin, maaari siyang magkasama ano. Ayan maaari 'tong isabay sa iba pang pamamaraan tulad ng pakikipagkwentuhan at pakikilahok. Tandaan natin klase na sa paraan ng pangangalap ng datos ay maaaring higit sa isa ang ating gamitin. Basta't ito ay tugma o akma sa inyong layunin. Ano, Nagsisilbi rin itong panimulang hakbang bago palawigin at palalimin ang pangangalap ng impormasyon. Sunod, pakikipanuluyan. So ito naman pangmatagalan po ito 'no, pangmatagalan at masaklaw na pamamaraan ng pangangalap ng datos. Sa paraang ito, nakikitira ang mananaliksik sa komunidad sa loob ng ilang araw o buwan upang higit na maunawaan ang paksa. So, parang ito yung paraan na ginagamit ng mga, lumilikha ng mga dokumentaryo. Ito yung ginagawa nina Atom Arroyo, nina Cara David, talagang sila ay nakikipanuluyan o nakikipamuhay doon sa komunidad na kanilang kumbaga tampok. Ano, Habang nakikipanuluyan, ang mananaliksik ay nakikisalamuha sa mga tao, nakikisangkot sa mga gawain ng pamayanan, nagmamasid sa kapaligiran, nagtatanong-tanong, nakikipagkwentuhan, nakikilahok sa iba't ibang pagtitipon at aktibidad. Dahil dito, nagiging mas malalim at mas komprehensibo ang impormasyong nalilikom. Itinuturing itong isang mabisang paraan upang mapaunlad ang pakikipagkapwa at mas mapalapit ang mananaliksik sa komunidad. Sunod, pagbabahay-bahay. Siyempre, ito ay isa ring masaklaw kasi nagbabahay-bahay at matrabaho ito, 'no? Ito naman yung karaniwang ginagamit or ginagawa ng mga nagse-census. Yung nagtatanong kung ilan ang naninirahan sa bahay na ito, kung ilan sila sa pamilya, kung sino ang may trabaho, kung sino yung nag-aaral pa, nagbabahay-bahay sila. Sa parang ito, ang mananaliksik ay pumupunta sa bahay ng mga tagapagbatid, nagmamasid, nagtatanong-tanong, nakikipagkwentuhan, nagkasagawa ng mga panayam, at madalas gamitin ito sa survey. Okay? Maaari din itong
ituring na etnograpikong pamamaraan dahil nakalilikom ito ng hitik na datos na ipapakita nito ang kompleksidad ng karanasan ng mga kalahok at nagbibigay ng malalim na impormasyon mula sa naka-mute si Dustin, napindot ata. Naka-unmute yan, okey na. Nasaan na tayo? Na ipapakita nito ang kompleksidad ng karanasan ng mga kalahok at nagbibigay ito ng malalim na impormasyon mula sa maraming tagapagbatid. Sunod, ito naman ang isa, pagmamasid. Ang pagmamasid ay maaaring gamitin sa pagdikom ng datos mula sa kapwa-tao, bagay, lugar, pangyayari at iba pang fenomeno. So ito po, yung pag-oobserba gamit ang mata, tainga at pandaman sa tao, lipunan at kapaligiran. Kaya dito gumagamit ng limang pandama at nagiging matalas, talagang matalas ang pandama dito sa paraang ito. Okey, kapag kaakibat ng pakikiramdam, tatantya ng manaliksik kung maaari siyang magpatuloy sa mga susunod na hakbang ng panaliksik. So madalas nakaakibat ang pamamasid sa iba pang pamamaraan tulad ng pakikilahok, pakikisangkot, pagbabahay-bahay at pakikipanuluyan. Okey, so ito na yung last parang pang-sampu 'tong pagmamasid 'no, marami tayong nakita na mga pamamaraan pero halos lahat ng iyon ay ang metodo ay qualitative. Basta kapag qualitative, medyo matrabaho ang paraan ng pangangalap ng datos 'no, kasi, teksto mga pahayag ang ang inoobserba dito o inaanalisa ano, kumpara mo sa quantitative na ka lamang, magpapa-survey o magpapasagot ng tanungan. Pero matrabaho din 'yun kasi ayun ay kinakailangan pa na ikonsulta sa kung sino mang eksperto yung mga tanong para maging balido 'yun. May mga gano'n pa kasing, tinatawag yung mga questionnaire, pina-pilot testing para masabi na okey at walang kinikilingan yung katanungan, okey? So yun. Bukod dito sa mga pamamaraan, tungo na po tayo dito sa instrumento sa pagkalat ng datos mula sa kapwa-tao. Sa harapan at medyadong pangangalap ng impormasyon mula sa kapwa-tao, kailangan maghanda ang manaliksik ng angkop na instrumento. Ano-ano po yun? Ayan, talatanungan at gabay na katanungan, talatanungan at gabay na katanungan, ito ay quantitative 'no, ah, pagsusulit o eksaminasyon quantitative pa rin 'to, talaan sa fieldwork, ito ay qualitative na 'no, maging ang recorder. Okey, so ngayon ano-ano po ba ang mga paalala kapag tayo ay naghahanap ng batis na impormasyon sa, mga aklatan 'no. Bagamat marami na tayong mga impormasyon o mga teksto, mga datos na makikita sa internet, mahalaga pa rin na tayo ay bumisita sa mga aklatan o sa mga library dahil, limitado pa rin kasi yung mga mababasa natin na thesis online. Kadalasan ang nakalagay lamang po doon ay yung pinaka-abstract. Hindi noon ipinakikita yung kabuuan na nilalaman ng thesis, okey? Kaya mahalaga pa rin na tayo ay bumibisita sa mga aklatan
Ayan, ito yung isa sa paalala, alamin kung saang aklatan matatagpuan ang mga kinakailangang sanggunian. Ano, na sa gayon ay hindi naman masayang yung oras niyo sa pagpunta sa aklatan, ano, wala pala dun na inyong hinahanap. Ano, sunod, gumawa ng sulat sa kinauukulan at alamin ang mga protokol at patakaran ng aklatan. Ito yung isa pang magandang dapat niyong isagawa. Ano, kung sakaling kayo ay pupunta o dadalaw sa mga aklatan. Ano, kasi nung kami po ay nagtitesis sa masteral, ah, nagtanong kami sa aming instructor kung papaano ba kung halimbawang gusto po namin pumunta sa library ng UB. So, sabi sa amin, kapag daw pala gano'n, ang mangyayari ay yung librarian, dahil kami po ay student ng BSU, yung librarian ng BSU ay magbibigay ng letter sa librarian ng UB. Sila pala ang magkakaroon ng usapan ano, at doon ay aalamin ng librarian ng UB kung ilan ang pupunta, kailan sila inaasahang pumunta doon sa library nila, 'no? Mga gano'ng, ah, ideya, okey? So gano'n pala 'yun, pero hindi namin 'yun ginawa dahil kinapos na rin sa oras, ano. Pero 'yun daw yung dapat at tamang gawin, ano. So iba-iba pa rin 'yun, ano, baka kasi sa mga National Library may bukod pa silang patakaran, 'no. So kailangan ay may ideya tayo, ano. Sunod, kung hindi kailangan ng sulat, tiyakang alam ang mga kahingian, ayan ano, bago makapasok at makagamit ng pasilidad. So reviewin ang Dewey Decimal System at Library of Congress bilang batayan ng klasifikasyon ng mga aklat, 'no. Nang sa gayon ay alam ninyo kung saang bahagi kayo pupunta, 'no, nang hindi kayo malito, hindi maubos ang inyong oras kahahanap ng mga libro o mga thesis na inyong kailangan, 'no. Gayon din ay tandaan na hindi pinahihintulutan ang pagpapa-photocopy ng buong aklat, thesis, disertasyon at iba pang materyal. Ito yung isa pang mahalaga 'no, gamitan yung OPAC 'no, upang mahanap ang mga sanggunian bago pumunta sa aklatan 'no. Parang kaakibat nito o kaugnay ito ng unang paalala. Okey, at ito pa yung isa 'no, na gamit po natin sa kasalukuyang panahon, halughugin ang mga online na pinagkukuhanan ng aklat, katulad ng journal subscriptions, e-books, e-databases at iba pang batis na impormasyon sa internet. Eh, marami na naman pong mga makikita sa internet, ano, kaya bukod sa aklatan, ayan, sasangguni din tayo sa internet. Pero siguraduhin natin na na maililista o maisusulat yung sanggunian ano, na nasa APA citation, APA style citation, ano, ayan. Sa panahon ng internet at digital na teknolohiya, maraming primaryang battery sa impormasyon ang maaaring ma-access sa laptop, desktop, cellphone at tablet. No, ilan sa mga pangunahing online na batis ay ang journal, balita sa online at news site, at account ng karanasan sa blog. So ito naman po yung mga pamantayan sa pagpili ng mga online na batis ng impormasyon, 'no. Kinakailangan walang hayag na kinikilingan tao, grupo o institusyon, umaamin ng pagkakamali at may komento o ereta, hindi naglalathala ng propaganda para sa isang panig habang tahas o binabatikos ang kalaban, 'no, at mainam din listahin ng mga sumusunod kung may kaugnayan ng pananaliksik sa isyung pambansa, gaya ng website ng pamahalaan, website ng mga ahensya ng pamahalaan, website ng mga samahang mapanuri at may adbokasiyang panlipunan, at website ng mga gumagawa ng fact check. Okay, so dito na nagtatapos ang ating Unit 2.4. Okay, so bago tayo magpatuloy sa Unit 2.5 ay magkakaroon po tayo ng 10 minutes na break. Ano, so bale sige 3 PM magsisimula ako. Magsisimula ulit ako, okey? So pahinga muna tayo ng kaunti, water break o kung ano man, ano.
babalik po ako ng 3 PM. Try na natin. Ano? Ano?
Okey, hello, andiyan pa ba kayo? Thumbs up naman. Okey, naririto pa. Okey, sige. Marami pang naririto. Sige, maraming salamat. Ating magpapatuloy, itong 2.5, pag-usuri ng datos mula sa kaugnayan at buod ng mga impormasyon hanggang sa pagbuo ng pahayag ng kaalaman. So, kung kanina sa 2.4, tungkol po yun o umiikot po yun sa, research methodology. So, dito naman po ay tungkol sa chapter 4 and 5, yung interpretation of data at saka yung, ah, resulta, konklusyon at rekomendasyon. Okey? So yun, itong ating layunin, natutukoy ang mga paraan ng pag-uugnay-ugnay at pagbuod ng mga nakalap na impormasyon at datos, nasusuri ang mga pangunahing tema at kaugnayang lumilitaw sa mga impormasyon batay sa layon ng pananaliksik at nakabubuo ng malinaw, organisado at kapanay-paniwalang pahayag ng kaalaman mula sa naprosesong datos. Okay. So, sa bahaging ito ay ipinapakita na po na ang pagsusuri ng datos, kung numerical na datos man 'yan o teksto, hindi lamang po ito basta pagtingin sa mga sagot o sa mga impormasyong nakalap, okey? Mahalaga po na hanapin ng mananaliksik kung paano nagkakaugnay-ugnay yung mga datos sa isa't isa, okey? Halimbawa, ah, tinitingnan niya kung mayroong pagkakatulad, meron bang pagkakatulad, pagkakaiba, or meron bang ideya na paulit-ulit na binabanggit ng magkakaibang, respondents. Okey, sa ganoong paraan ay mas nauunawaan yung kabuuang mensahe ng pananaliksik. Okey, so mula po sa, ah, pag-ugnay ng mga datos, nakakabuo ang mananaliksik ng buod, ng mga mahahalagang impormasyon. Okey? Since ito ay buod na, hindi na kailangang, isa-isahin pa yung lahat ng detalye kundi pipiliin na lamang yung pinakamakabuluhang punto, upang makita yung pangkalahatang larawan po ng pag-aaral. Okey, at dito mas nagiging malinaw kung ano talaga ang nais ipakita ng mga nakalap na datos. Okey? Ayan, mahalaga rin tatandaan na ang mga layo ng pananaliksik ang nagsisilbing gabay sa buong proseso. Okey, yung layunin ang nakakatulong sa mananaliksik upang malaman kung aling datos yung mahalaga, paano ito iuugnay sa ibang datos, at paano ito ibubuod. Okey, ibig sabihin, hindi basta-basta lang na nagsusuri 'no, kundi nakabatay ito sa kung ano ang nais sagutin ng pag-aaral. Kaya nga po ang pinakasentro po, pinakapuso ng isang pag-aaral bukod sa, pamagat nito o sa paksa nito ay ang layunin, eh. Kasi kapag may layunin, ayun yung sunod-sunod na gagawin o isa sa katuparan sa mga pananaliksik, okey? Ang mga kaugnayan at buod na ito ang batayan sa pagtukoy ng mga pangunahing tema. Yung tema po kasi klase, yun yung kumakatawan sa pinakamahalagang ideya o, kaisipang lumitaw mula sa datos. Kapag natukoy na yung mga tema, mas madali ng makakabuo ng pahayag ng kaalaman. O ang malinaw na paglalahad ng makabagong, kaalamang nabuo mula sa pananaliksik. Okey? So, dito na tayo sa pag-uugnay-ugnay ng impormasyon. So, ang bahaging ito ay nagpapakita na sa pananaliksik hindi lamang basta inililista yung mga datos o impormasyon,
'no, kailangang makita ng mananaliksik kung paano nagkakaugnay-ugnay yung mga datos. Sa gayon ay mas maging malinaw at makahulugan yung mga datos na kanilang nakalap. Eh, ibig sabihin ay meron tayong, iba't ibang paraan o dulog sa pag-uugnay-ugnay na impormasyon depende sa layunin. Ano, palagi tayong titingin sa layunin, 'no? Halimbawa, ayan, 'no, maaring ayan, maaring suriin ang impormasyon batay sa pagkakatulad at pagkakaiba upang makita kung saan, ah, nagkakatagpo at nagkakaiba-iba yung mga ideya, yung karanasan o yung pananaw. Na maaari din gamitin yung bentahe at disbentahe. Ano yung advantage or yung disadvantage, kung ang layunin ay timbangin ang mabuti at hindi mabuti epekto ng isang bagay. So, sa ganoong paraan nagiging mas organisado at mas makabuluhan ang pagsusuri. So, bukod doon, ayan, maaari ding tingnan ang impormasyon mula sa iba't ibang anggulo o anyo. No? Mahalaga ito upang hindi maging iisa lamang yung pananaw sa paksa. Bukod dito, ayan, maaari ding gamitin ang pagtataguyod o pagsasalungat upang makita kung ang isang ideya ay pinatutunayan o kinokontra ng ibang impormasyon. Nagagamit din ang 'yan, pagbabatikos, paglilinaw at pagpapalalim upang higit na masuri ang datos, maituwid yung mga hindi malinaw na punto at mapalawak yung pag-unawa sa paksa. So, bukod doon, 'yan ito pa yung ibang ginagamit 'no, mga hakbang sa isang proseso at yung elaborasyon. Kung saan sa elaborasyon siyempre pinapalawak o, nagdaragdag ng iba pang mga ideya o detalye upang mas maging malinaw at mas buo yung presentasyon ng impormasyon. So bukod po dito sa iba't ibang dulog, ayan, maaari din gamitin yung semantikong relasyon sa pagitan ng mga impormasyon. Dahil semantic 'yan, ano, semantic relationship ng mga impormasyon, parang ang metodo dito ay qualitative, 'no, kasi teksto yung sinusuri, 'no. Ito yung isa sa, ah, ginagawa para mapag-ugnay-ugnay yung impormasyon, istriktong paglalakip. Kung saan yung isang ideya direkta siyang nakakabit o nakadepende sa isa pang, ideya. Maaari din itong maging espasyal o may kinalaman sa lokasyon o puwesto ng isang bagay o pangyayari. So, puwede ring ayan, magbigay katwiran 'no, lalo't higit kung, ah, ang pinapakita ay kung bakit nagaganap ang isang bagay 'no. Meron ding sanhi at bunga 'no, meron ding, lugar ng isang kilos 'no, gamit, paraan at kinayarian, pagkakasunod at atribusyon. Okey. So, bukod dito, meron pa tayong tinatawag na coding. Maaari din pong gumamit ng coding at dapat angkop ito sa disenyo ng pananaliksik. Kapag po sinabi nating coding, ito po yung proseso ng paglalagay ng label, kategorya o tanda sa mga datos upang mas maging madali at maayos na masuri yung ah, mga datos. Eh, halimbawa, kung may magkakaparehong sagot yung mga kalahok, maaring bigyan yung mga yon ng iisang code lamang o kategorya, kumbaga ay kina-categorize para mas maging organize, ano. So, mahalaga yung coding para mas mapadali yung pagtukoy ng mga pattern, ano, yung tema o yung ideya na palaging lumalabas, ano, 'yan. So, dako na po tayo dito sa pagbubuod ng impormasyon. So, ang pagbubuod ng impormasyon, hindi lamang po ito simpleng pagpapaikli ng teksto.
'no. Ito po yung maingat na pagpili at pag-aayos ng pinakamahalagang ideya mula sa mga nakalap na datos o teksto. Kaya bago tayo gumawa ng isang buod, mahalaga na basahin muli ang teksto upang matukoy kung ang mga susunang salita ay akma doon sa, pamagat o dun sa paksa. Ano ba yung mga, paksang pangungusap at ano yung pinakatema na lumilitaw o umiikot sa pinakakabuuan ng nilalaman. No, kapag malinaw po yung mga yun, mas madali nang makikita kung ano ba talaga ang gustong ipahayag ng teksto, okey? Ayan, mahalaga rin na palitawin yung koneksyon ng mga susunang salita sa paksang pangungusap at sa tema. Sabihin, hindi dapat hiwa-hiwalay ang pagtingin sa mga yun. Kailangan na makita natin kung paano sila nagtutulungan para makabuo po tayo ng synthesis o yung pinakapunto ng teksto. Sa ganung paraan, yung buod ay hindi lamang listahan ng detalye kundi isang malinaw na paglalahad ng pangunahing ideya. Okay? So, ayan, magandang isaalang-alang din natin yung angkop na elemento 'no, at istruktura ng buod batay sa uri ng materyal, sa panayam, talakayan at iba pang etnograbikong paraan ng pangangalap ng datos. Malaking tulong ang paggamit ng coding, 'no, ito po yung nabanggitan natin kanina, at iwasan ang mapanlahat na pahayag. Kumbaga nagge-generalize na tayo, 'no, iwasan po natin 'yun. Lalo't higit kung kakaunti lamang yung bilang ng mga kalahok natin. Okey, ibig sabihin, hindi dapat natin ipalagay o i-assume na yung sagot ng iilang tao, yung sample size natin ay yun na ang kumakatawan sa mas nakakarami, 'no? Yun ang ating iiwasan. Kasi sa pananaliksik mahalaga yung pagiging maingat natin sa pagbibigay ng konklusyon, upang manatili na akma na makatotohanan at patas yung interpretasyon natin ng ating datos. Okey, dito na tayo 'no, sa pagbuo ng pahayag ng kaalaman. So, sa pagbuo ng pahayag ng kaalaman, mahalagang pumili ng angkop na salita na sumasalamin sa mga katunayan at datos naunawaan ng audience, makabuluhan sa kultura at lipunang Pilipino. So, gumamit ng epektibo at wastong komposisyon, sa ayos ang estruktura at daloy ng kalamang ipinapahayag upang maiwasan ng kalituhan, bukawin ng interes, damdamin at kamalayan ng mga kalahok o audience, gumamit ng angkop na panauhang pananaw kung ito ba ay unang panauhan, ikalawang panauhan o ikatlong panauhan. Okay, so sa pananaliksik mas mahalaga at mas ginagamit yung formal, yung pangatlong panauhan kasi sabi dito mas formal kasi at neutral. Sapagkat ayan hinahayaan nitong ang datos at impormasyon ang kumumbinsi sa mambabasa, okey? So, gayunman maaari din gamitin ang una o pangalawang panauhan kung mas akma ito sa karanasan ng audience at sa malikhaing estilo ng pagsulat. Mahalaga rin ang pantayong pananaw. 'Pag po sinabi nating pantayong pananaw, ito yung pananaw na kung saan ay pinapahalagahan ng sariling atin, pinapahalagahan nating mga Pilipino. Na mahalaga po yun upang indiin na ang mga Pilipino ang kausap at hindi ang kapakinabangan ng lipunan Pilipino ang layunin ng pahayag. Okay. So, proceed na tayo dito sa pinaka-last sa ating unit 2.5, yung mga dapat na isaalang-alang kapag tayo ay bumubuo ng pahayag ng kaalaman. So, sa pagbuo po ng mga pahayag ng kaalaman, hindi lang nilalaman ang mahalaga, kundi maging ang pananagutan ng mananaliksik sa paraan ng paglalahad.
'no. Una sa lahat, kinakailangan na iwasan ang pagbabahagi ng impormasyong maaaring makapahamak sa mga respondents. O ibig sabihin, dapat ay maging maingat tayo o maging sensitive tayo sa mga detalyeng ating ilalantad, lalo't higit kung sensitibo yung inyong paksa ano o may posibilidad na maapektuhan yung reputasyon o yung kaligtasan o yung personal na buhay ng inyong mga respondents, okey? Sunod, ayan, mahalagang igalang po natin ang karapatan sa privacy ng mga kalahok, 'no. Hindi lahat ng impormasyon ay dapat ilahad ng buong-buo, lalo't higit kung hindi naman ito kailangan sa ating pananaliksik, 'no. Kung wala naman sa layunin yung impormasyong yun, bakit mo ba ilalagay, okey? Sunod, mahalaga rin na ayan, gumamit ng alias, kapangalan at lugar kung kinakailangan para siyempre maprotektahan yung identidad ng mga respondents. O doon, mahalaga rin na gumamit tayo ng mga sipi mula sa tagapagbatid at eksperto upang higit na mapagtibay ang mga punto at argumento dahil nagmula na ito mismo sa eksperto o sa mga tagapagbatid. No, edi primaryang batis na yung ating pinagkuhanan. Ano mas makatotohanan o katiwa-tiwala yung ating impormasyon. Sunod, gumamit ng angkop na istilong pangsanggunian, 'no, gaya ng MLA, APA at CFS. Pero sa ngayon, 'no, sa atin pong pamantasan, siguro gano'n din sa alanginan ano, kasi sa Pablo Borbon ay APA style po ang ginagamit sa, 7th edition. Ano, mahalaga itong sanggunian na ito para maipakita kung saan nanggaling yung yung impormasyon, 'no, para mabigyan din natin ng credits yung mga orihinal na nagsabi noon, ano, at talagang para ma-verify natin kung saan nagmula, ano, yung mga datos, okey? Sa telebisyon at video, maaaring banggitin ng mga bati sa script o ipakita sa screen at pinakaimportante sa lahat ay ang mga katunayan at datos na magpapatibay sa pahayag ng kaalaman. So higit sa gramatika, dulog at estilo, mas mahalaga ang kapani-paniwalang paglalahad. Okay, so yun, dito na nagtatapos ang ating kabuuan ng Unit 2. Okay. So, ngayon dahil maaga tayo natapos sa pagtalakay, ay may ilalagay po ako sa inyong G-class ano, MEXC O1 at O2 na isang gawain na kung saan ay isa-submit niyo po ito sa, Google Classroom, okay. So, Adi, I will provide an English version of your activity, no, for your activity 2 as well as the English version of the topic in Unit 2.3 to 2.5. Okay, so kung meron kayong katanungan, klase, taas yung inyong kamay. Kung wala pong tanong, thumbs up po. Kayo po ba'y naririto pa? Yun naman. Siya, sige. Ako ay i-screenshot. Magta-turn off ako ng wait lang. Yan. I-stop ko na rin ang aking tracker. Okay. Kung wala na po kayong katanungan, klase, maaari na kayong umalis sa ating Google Meet. Maraming salamat po. Sana may natutuhan po kayo ngayong araw and mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Ade, you may now also leave. Thank you so much. Just wait for the material. Okay, thank you.